we know, alam natin na nangyayari sa mundo ngayon at hindi nawawala naman sa balita ang Israel. Kahit sa Bible, ang Israel, nandun siya, buong libro, nandun siya, binabanggit. Bakit importante? Kasi ito po yung time frame, ito po yung timetable. Kung ano nangyayari sa Israel, yun kasi yung ating orasan ng Lord, anytime, pwede na siyang bumalik. Anytime, babalik ang Lord. Kung ano yung nangyayari sa Israel, kaya tayo ay nakatutok sa Israel. So ano pa? Ang makukuha po natin dito sa pag-aaral natin patungkol sa Israel, dito natin makikita na kung pag may sinabi ang Diyos, gagawin niya. Makikita natin sa week by week na pag-aaral natin, anything na sinabi ng Lord, nangyayari. Sa Bible lang ba nangyari? Hindi lang sa kwento ng Bible. Sa lahat na nag-aaral po rito, nag-aral, okay? Nag-araling panlipunan, nag-history, naging makabayan na, sibika, iba-iba na yung tawag. Ito po mga pag-aaralan natin, nangyari talaga siya sa history. So ano lang makikita natin dito? Makikita po natin, pag sinabi ng Lord, babalik siya para kunin niya yung mga anak, gagawin niya yun. Pag sinabi ng Lord, 7 years, yung mga hindi sumusunod sa Kanya ay maiiwan, gagawin niya yun. So, titignan natin, paano ang Israel ay magiging timetable natin. Ano ba nangyayari ngayon sa Israel? May gera pa sa Israel? Yes. Natahimik ba ang Israel? Sapol sa Genesis. Sapol sa Old Testament, sa New Testament, sa panahon ng Lord up to now, always at war ang Israel. Bakit kaya? Kasama yun sa pag-aaralan natin. Bakit dire-diretso yung yung war na nangyayari sa Israel? Hello po ate. Welcome po. Okay. So Sunday school muna tayo. Yan. So Israel, pag-aaralan natin, unang bahagi ng ating So ulitin ko lang kung bakit siya importante. Definitely, inaantay natin ang pagbabalik ng Lord at kung ano yung nangyayari sa Israel, may kinalaman kasi yun. Kasi hindi sinekreto ng Lord yung mga mangyayari bago siya ay bumalik. Hindi siya secret. So dito mapapag-aralan natin, the future, ano ba yung future na meron ng Israel? Dahil wala naman tigil ang war. Lagi na lang silang nasa paglalaban. Matitigil pa ba to? Okay, at kailan matitigil yung war na yan? Magkakaroon pa ba ng kapayapaan ng Israel? Naniniwala kayo? Kakaroon ng peace? Sino magbibigay ng peace sa Israel? Okay? Yan. So, malalaman natin sino ang magbibigay ng peace sa Israel. Yan. Di ba? Ang gandang So, huwag kayong matakot. Minsan nagtatanong po ako, pero para lang. Parang nag-uusap lang naman tayo. Nagkukwento. Wala naman pong maling sagot. Okay? Parang lang po tayo. Mag-uusap-usap lang po. Okay. Sino nakakakilala kay Isaac Newton? Sa mga nag-aral. Ano ang famous? Saan siya kilala? Ano ba ginawa ni Isaac Newton? Ano yung aral na ibinigay niya na hanggang ngayon nagagamit? Law of Uy, alam. Law of gravity. Di ba? Na pagka meron kang itinapon sa taas, definitely babaksak siya. Mathematician po siya. Great teacher po siya at mahilig siya sa math. So, ano yung sabi niya? Sabi niya, ang Christianity daw, sa prophecy, yung mga hula, sa libro lang ni Daniel, maraming libro ang Bible, di ba? Ang pag-aaralan natin sa buong patungkol sa Israel, Book of Daniel. So sabi niya, yun daw katotohanan na ang Christianity ay totoo, dito lang sa Book of Daniel. Solved na. Walang pasubali. Totoo ang Christianity. Totoo na si Christ ay Diyos, ipapanganak at lahat isa-sacrifice. Christian ba si Isaac Newton? Based sa history, Christian ba siya? Naging Christian? Hindi, pero siya? Nag-aaral siya kasi ng prophecy. Di ba? Nag-aaral siya ng prophecy. So, bago po mangyari itong bagay na to, 500 years bago dumating si Christ, bago ipanganak si Christ, sabi niya, yung sinabi ni Daniel ay totoo. So, yun ang pag-aaralan natin ngayon. Kung si Isaac Newton na mathematician, nagkukwenta, tayo magkukwenta rin. Sino mahilig magkwenta? Mami. Mga mami. Di ba? Mahilig mag-budget, oras. Kasi importante sa atin yun. At ang oras po, sabi sa Biblia, lahat ng binigay ng Diyos,
masagana. Ang pag-ibig, walang hanggan. Okay? Ano pa binigay ng Lord? Yung pag-iingat niya, lagi nandyan. Pero ang isang bagay na binigay niya na merong, ang tawag dito, merong katapusan, yung oras. Lahat po tayo binigyan ng Lord ng oras. At yung oras na yun may limit. Okay? At itong pag-aaralan natin, may binigay na specific ang Lord na oras. Pag nakita nyo na to, nangyari nyo na to, malapit na akong dumating. So, yun yung aalamin natin. Okay? So, after pong maghari ni Solomon, sino ang tatay ni Solomon? Sino nakakakilala? Sino tatay niya? Solomon. Si Haring Solomon. Anyone? Di ba parang teacher lang si Ate Joy? Sina? Okay. Hindi. Mas ano pa? Mas bata pa. Ayun, yung kapangalan ng anak ko. Si Haring David. Ito yung pinakamatalinong hari. Di ba? Siya yung minsan nilapitan nung dalawang nanay. Okay? Namatay kasi yung anak nung isa. May isang baby na iwan. Sabi niya sa Lord, Lord, ang gusto kong gift, wisdom. So, nung lumapit sa kanya, sabi nung nag-aagawan sila doon sa baby, yung dalawang nanay. Natatandaan niyo ba yung istorya na yun? Yan. Ang sabi nung isang ina, hatiin natin sa gitna para hati kami. Di ba? Ang galing ng isang nanay. Yung isang nanay niya sabi ko, ay hindi, ibigay nyo na lang sa kanya para mabuhay. So, sino yung totoong nanay? Yung nagpahati? Hindi. Okay, so yung wisdom na yon galing sa Lord, ay yung si Solomon. At napakarami pang bagay sa Biblia na sinulat ni Solomon. Full of wisdom siya. Ecclesiastes, sa Psalms, meron din siya. Kaya at iba-iba pa. Okay, after niya pong maghari, after maging hari ni Solomon, ano ba ang nangyari sa Israel? Nahati ang Israel. Okay, so makikita natin dito na nagkaroon ng Northern Kingdom sa taas, saka sa baba, Southern Kingdom. So, nahati siya. Israel ang tawag sa taas, Judah sa baba. Hello po, ate. Hey. Yan. So, yung Israel, yung Northern Kingdom na tinatawag, kinaptive sila. Tandaan natin, pag matigas ang ulo ng Israel, pinapalo sila ng Lord. Nabibihag sila. Pagka sila ngayon sumunod na pray, di ba? Sinasagot sila ng Lord. Binabalik sila doon sa maayos nila. So, nung nakubkob ang Israel, okay? So, nung nakubkob ang Israel, dali, makasalo. Jake, check the video yung labas, baka nandiyan na yun. Okay, pasensya na po, pag live talaga, yung na-interruption. Yan. Okay po, so ang Israel, nung makubkob siya, yung parte na yan, hindi na sila nakabalik, nagkahiwa-hiwalay na sila. Nagkalat-kalat na sila. Pero yung Judah, yung sa bandang baba, eto mainly yung pag-uusapan natin. Yung Judah po, yung lahi nila, nakubkob sila ng Babylon. Okay? Ang Babylon, anong bansa siya ngayon? Iraq. O, di ba? Mga galing Middle East yan eh. Kaya alam niya yung Iraq. Di ba? So, siya yung Iraq. Nakubkob sila ng Babylon. Okay? So, sino-sino yung kasamang napunta dyan sa Babylon? Dyan si Daniel. Okay? Nung kasama dyan, bata pa si Daniel nung makubkob sila. May kasama siya tatlo. Ano pangalan? Si Mishael, si Hananiah, si Azariah. Tapos pinalitan yung pangalan nila. Nung dalhin sila sa Babylon or sa Iraq ngayon, pinalitan ng pangalan nila. Ano pangalan? Meshach, Shadrach, Abednego. Okay. Excuse me. Hello? Ayos po? Saan po to? Okay po? Asan na po kayo? Sa pick-up pa na. Yes po, yes po. Andiyan na po, nakaready. Okay. Okay, 10:44 po, may coaching Avanza itim sa labas ng gate po. Nakilibit na. Ayan. Pagka isang pamilya na medyo kulang pa tayo sa workforce. Kaya si Mami, ano pa. Yan. So, si Meshach, si Shadrach, saka si Abednego. Alam naman natin naging istorya niya, ha? Diba? Mahilig sila mag-pray. Pinagbawalan sila mag-pray. Tumigil ba sila sa pagpe-pray? Hindi sila tumigil sa pagpe-pray. Actually, dahil ayaw nila tumigil, sila yung inilagay sa horno. Sa kumukulong
langis. Pinainit ng gaano kainit? 7 times. Para tiyak, pag inilakpat yung mga tatlo, tupok. Namatay ba sila? Hindi. Actually, ang namatay, yung mga naghagis, hindi sila tumitigil sa pray. Bakit? Mas takot sila kasi sa Diyos. Kaysa hindi sila takot do sa utos ng hari. Ganun po ang protection ng Lord. Pagka tayo talaga loyal sa ating Lord, masunurin sa ating Lord, yung protection niya, hindi tayo iiwanan, hindi tayo lulubayan. Okay, so in short po, etong mga magkakaibigan na to ay nandoon sa Babylon na daki po sila. So, si Daniel po, sa unang paghahari po doon sa, si Daniel mahilig magbasa ng Biblia. Bakit niya alam yung nangyayari sa panahon? Kasi nagbabasa siya. Katulad nung sa libro ni Jeremiah. So, meron kasi doon, ito yung mga numbers na tatandaan natin. 70 years. Okay, may sinasabi kasi sa book ni Jeremiah na ito yung panahon na kung saan ay pag nagtapos tong 70 years, ang Lord babalik. So, asa na kaya tayong taon? Nasa 59 years na ba tayo? Kasi ito ang time frame ng Lord. Pag natapos tong 70 years, babalik ang Lord. Okay? So, nasa na tayo? Para at least alam namin, Ate Joy. Baka nasa 68 na ba tayo? 2 taon na lang ba inaantay natin? Actually, ilan na kaya yung natapos dyan sa 70 years? Mula sa panahon ni Daniel hanggang sa panahon natin ngayon. Ilang taon na sa tingin niyo? Natapos na. 69. Tapos na. So, ilan na lang natitira? 1 taon. Okay, so doon tayo magpo-focus. Kailan mangyayari 1 taon yun? Kasi once na natapos yung 1 taon na yun, bago magsimula po yung 1 taon na yun, mangyayari ang rapture. Okay? Kaya nga sabi natin, Lord, ang kailangan namin, maging prepare, maging handa lang tayo. Yan, 70 years. Sabi dito, meron tayong tatlong titignan. Ano yung prayer ni Daniel? Pangalawa, ano yung sagot ng Lord sa prayer ni Daniel? At dito, binigay ng Lord yung prophecy, yung hula na mangyayari sa panahon natin ngayon hanggang sa darating na panahon. So, yung sagot do sa prayer ni Daniel, ang haba. May prayer kasi si Daniel, pero ang sagot ng Lord, hanggang katapusan ng mundo ang ibinigay na sagot ng Lord. So, kailangan attentive si Daniel. Hindi basta-basta yung sagot na ibinigay sa kanya ng Lord. Hanggang doon sa katapusan. Tayo siguro, di ba? Ang span lang natin para matanda na isang bagay, baka 1 oras lang. Mamaya, yung mga iba, hindi mo na matatandaan. Pero itong mangyayari sa hinaharap, ibinigay kay Daniel. Daniel, ibibigay ko sa iyo ang mangyayari hanggang sa katapusan ng mundo. Okay, ganun kahaba yung kanyang naging tugon. Okay? 70 weeks, sabi dyan, are determined for the people and your holy city to finish the transgression and to make an end of sin, to make reconciliation for iniquity, to bring everlasting righteousness, to seal up the vision and prophecy, and to anoint the most holy. Sa darating po mga araw, bawat isa, bawat may kuwit na yan, tatalakayin po natin siya weekly. I-stretch po natin siya para mas maintindihan natin. So dito, 70 weeks, meron na naman. Daniel, lahat na sasabihin ko sa iyo, mangyayari siya sa loob ng 70 weeks. 70 weeks kaya ito literal? Pag sinabi, Kailangan i-ticket daw. okay. Si... Bilis pa, ano nga to? Ito na ko. Pakibigay nga kayo. Ay, doon sa 1-3, paano nung Gcash? Okay, baka wala yung Gcash ko. AJ, meron ka pa send nga sa Gcash ko ng 1-3. O kaya ikaw na mag-Gcash doon sa number na bibigay ni Yus. Yun si Kuya na. Yeah. Actually, pangalawang linggo lang tayo ngayon, kaya nag-adjust pa po tayo. Medyo magulo yung kausap ko. Ayan. Okay, dito pa.
May number din. Meron siyang ano na yung doon, scan. Pwede mo siyang scan. Iwain mo yung scan na lang. Eto, scan ka ng Gcash. Ayan, okay. So, 70 weeks. So, literal ba tong 70 weeks? Or may ibig sabihin to? So, 70 weeks, parang saglit lang yun, di ba? Ang isang taon natin, ilang weeks? Math. 52 lang, di ba? So, ano tong 70 weeks na sinasabi? Sa loob daw ng 70 weeks, mangyayari lahat tong sinasabi dyan sa Biblia. So, may tatlo po tayong titignan. Okay, ano po yung kalagayan ni Daniel nung mag-pray siya? Pangalawa, sino yung sumagot doon nung mag-pray si Daniel? Sino yung dumating? Kilala nyo to? Si Gabriel. Sino yung si Gabriel? Angel. Nung nag-pray po si Daniel, ang tugon ng Lord, special. Angel ang pinadala sa kanya para sagutin yung kanyang panalangin. Ang sarap nung ganun, ano? Siguro, pagka tayo nag-pray, yung ganun kaagad ang sagot ng Lord. So makikita natin, pwede rin kaya natin maranasan yung biglang sasagot ang Lord, although walang angel na, ano, baka tayo bumalagta pag nakakita tayo ng ano. Yung ganung klase, na pag nag-pray ka, ang Lord, mabilis, sagot ka agad. Meron po kasing ano yun, kumbaga parang SOP. Ano yung ugali dapat ng isang Kristiyano para ang Lord mabilis kung tumutugon kasi ginagawa po yan ng Lord. At ano po, si Angel ang pinadala at ano yung sinabi ng Lord. So may tatlo tayong titignan po dyan sa bagay na yan. Okay. So ano yung ginagawa ni Daniel? Ano yung kalagayan niya? Siya ay nagsasalita, kausap niya ang Lord. Siya ay nananalangin at ito pa ang importante sa pananalangin. Kailangan nagko-confess tayo kung ano yung ating mga pagkukulang. Di ba sa prayer, ano nga ang una natin ginagawa pag nagpe-pray tayo? Humihingi ng tawad. Kasi sabi ng Lord, pag meron daw tayong niingatang kasalanan sa ating puso, didinggin ba tayo ng Lord? Hindi. Di ba? Pagka nga daw tayo may kagalit at nag-pray tayo, didinggin ba tayo ng Lord? May kasama na, hindi din daw. Sabi ng Lord, iwanan mo muna yung pagpe-pray mo, ayusin mo muna. Or magpatawad ka. Kasi sabi ng Lord, pag hindi raw tayo nagpatawad, papatawarin ba niya tayo? Hindi. So, nakita niyo yung mga requirements pag nagpe-pray. So, pag nagpe-pray, palinis muna tayo sa Lord. Kausapin natin ng Lord to, at tayo humihingi ng pangangailangan. After ni Daniel na magsabi na mga hihingi ng tawad yung mga kasalanan niya, Lord, ito po yung gusto kong hingin sa iyo. Ito po yung kailangan ko, Lord, na malaman. May kailangan malaman si Daniel. So before the Lord, okay, the Lord my God for the holy mountain of my God. So para saan? Para sa sarili niya ba yung pinagpe-pray niya? Lord, kailangan ko ng trabaho, sabi ba ni Daniel? Lord, kailangan ko ng protection. Lord, kailangan ko ng kagaling. Ayun ba yung prayer ni Daniel? Ang prayer po ni Daniel ay patungkol dun sa glory ng ating Lord. Paano maluluwalhati ang Lord? Paano mangyayari yung kanyang kalooban? Iyan po yung prayer. Tayo madalas, guilty tayo doon. Minsan personal lang talaga no? Lord, yung ano ko po. Lord, yung sa anak ko. Lord, yung sa asawa ko. Pero isa palang klase na magandang panalangin ay yung inuuna natin, paano maluluwalhati ang Lord dito sa prayer ko. Pwede bang humingi ng trabaho? Yes. Pero kailangan kasama na Lord, pag binigyan mo ako ng trabaho, paano patuloy pa rin ako maglilingkod na hindi siya makakaagaw. So ang Lord tumutugon pagka tayo nananalangin ng ang nasa isip natin, paano maluluwalhati ang Lord dito sa hiningi ko. Pag humingi ba ako ng trabahong to, mapapapurihan ba ang Lord? O pag binigay sa akin itong trabahong to, mawawalan ako ng time sa Lord. So tingin nyo ba, magbibigay ang Lord ng something sa atin na makakahadlang para tayo ay magkaroon ng panahon sa Lord? Hindi, di ba? Ang lahat ng biyayang galing sa Lord ay wala daw bahid na, ano tawag doon? Lahat ng blessing na galing sa Lord. Every perfect gift comes from above, from the Father. Yan. There's no variation. Not perfect. Perfect pag galing sa Lord. So, ang trabaho galing sa Lord, hindi kanya nahadlangan para magkaroon ka ng time sa Lord. Okay? At ang iba't iba pang klase. So, sabi dyan, habang nagsasalita si Daniel, ganito kabilis.
habang nagpe-pray si Daniel, ano nangyari? And presenting, habang sinasabi niya, Lord, para sa ikalululahati mo, ito po yung aking nais itanong, nais ano. So ano yung ibig sabihin ng Holy Mountain of God? It was for the sake of Zion. It was for the character of God. It was for His holy name, the mountain being represented of all His glory. He prayed for God's glory and that was the heart and the focus of his prayer. Ang focus ng prayer ni Daniel, hindi pang sarili. Kundi, Lord, dito sa ipapanalangin ko para maluwalhati ka, para mangyari yung kalooban mo. So, kahit ano pong hinihingi natin sa Lord, lagi pong dapat nasa isip natin, pagka binigay sa akin ng Lord, paano siya maluluwalhati dito? Okay? Kasi hindi basta magbibigay ng Lord na ang Lord pa may kasalanan, no? Kasi binigyan ako ng Lord ng trabaho. Hindi tuloy ako nakaka-attend, hindi ako nakakapagbasa, hindi ako nagpe-pray. Hindi po magbibigay ang Lord ng basa. Misa sa atin lang. Yung scheduling lang natin, yung priority lang natin ay ang hindi maayos. Okay? So, ang laman ng prayer ni Daniel, habang nagpe-pray pa po si Daniel, habang nakikipag-usap pa po, sabi doon, while I was speaking in prayer, the man, Gabriel, whom I had in vision at the beginning being caused to fly. Gano'ng kabilis? Ang sagot ng Lord, ang bilis. Nagpe-pray pa siya, ando na yung sagot. Ang sarap ng ganung prayer, no? Yung nagpe-pray tayo sa Lord. On the way. Nasa harapan na. Natatandaan niyo po ba yung pangyayari kay Peter? Nung ang ating Panginoon po ay, ang tawag dito, nung mamatay ang ating Lord, di ba? Pinako siya sa krus, yun po yung inaalala natin ngayon. Di ba? Sunday, inaalala natin ngayon na nabuhay ngayon ng Lord. So, nagpe-pray sila doon. May prayer meeting ang mga disciple patungkol sa ating Lord. Di ba? Kasi nga, nagulat sila. Namatay ang ating Lord. Paano na kami? Dumating ang time na ang Lord, di ba? Nandun siya sa pinto. Nagpe-pray pa lang ang mga disciple. Ayaw maniwala. Sabi niya, andun ang Lord, andun ang Panginoon. Ayaw maniwala. So, sinagot na nga yung prayer nila patungkol sa Lord. Ganong kabilis. Minsan andyan na yung sagot, hindi pa tayo convinced na yun na pala yung sagot. Anyway, so mabilis. At anong ginawa? Siguro taimtim si Daniel sa pananalangin, kaya kailangan siya hipuin ng Lord. Okay, kumbaga seryoso si Daniel na nagpe-pray, kaya kailangan siyang hipuin at ma-aware siya na nandun, eto na yung sagot, Daniel, do sa prayer mo. Okay? So ano yung tama ngayon? Bakit ganun kabilis ang sagot ng ating Panginoon sa kanyang prayer? Gusto ba natin tong gantong klaseng pagsagot ng Lord? Yes. So bakit kasagot-sagot yung prayer? Kasi minsan may prayer tayo na, bakit parang 1 taon na hindi pa dinidinig? Bakit 2 years na hindi pa dinidinig? Hindi pa binibigay? Baka naman sumagot na ang Lord ng no. Makulit lang tayo. Yung pala, sumagot na ang Lord ng no? Pero since makulit tayo, hindi tayo sensitive sa sagot ng Lord, patuloy pa rin natin definitely laging sumasagot ang Lord. Kaso minsan may sagot siyang no kasi. Okay, may sagot siyang no. So, what made it so that God touched him? Bakit siya? He prayed in response toward the word of God. So, yung prayer po kasi ni Daniel, align kung ano yung sinabi ng Lord. May sinabi kasi ang Lord na gagawin sa Israel. Kaya ngayon, eto si Daniel, Lord, may sinabi ka, may pangako ka. Hinihiling niya ngayon na to pa rin ngayon ng Lord yung pangako. So, paano ngayon tayong hihingi ng mga prayer sa Lord? Kailangan nagbabasa tayo ng Biblia. Kasi pag hindi tayo nagbabasa ng Biblia, paano natin makiklaim yung mga benefits na nandun? Tama? So, sino rito nagbabasa? Nakikita tayo ng Lord, di ba? Or nakikinig. Kasi po, ang tamang panalangin, kailangan naka-alinsabay, inline sa, ayan, yung mga makinig, medyo malabo na mata, no? So, walang excuse. Kasi, Ate Joy, yung bulag nga, di ba? Nakakapagbasa ba ng Biblia ang bulag? Ay, ganun na lang. Hinihipo. Hello po, Ate Net. Ayan, welcome po. So, kumbaga, so wala tayong pwedeng idahilan sa Lord na, Lord, hindi po ako nakakapagbasa. Okay, kahit yung bulag, kaya niya magbasa. So tandaan natin, para po tayo mas makapanalangin ng effective na sasagutin ng Lord, dapat yung hinihiling natin, naka-align doon sa kalooban niya. So once na may hinihingi tayong hindi niya kalooban sa Biblia, hindi niya ibibigay kasi yun.
Okay, so si Daniel, kaya mabilis ang sagot, naka-align yung kanyang prayer sa sinabi ng Lord. May promise ang Lord, i-claim. Ganun lang po tayo, parang SS. Parang pag may benefits at alam mo para sa akin yung malakas ang loob mong hingin, di ba? Para sa akin yan. Pero pag alam natin na, ay, hindi ko alam, may benefits palang ganyan, sayang. Marami ba ritong nalampasan ng mga benefits na hindi nakuha kasi hindi alam? Marami. May pila pala doon. Ang mga senior, hindi alam, hindi nakakuha. Ganon din po sa Lord. Lahat po ng pangako ng Lord, lahat ng blessing ng Lord nasa Bible. Ang kulang na lang, basahin natin at i-claim. Lord, sabi mo. Lord, sabi mo. Okay? Ganon si Daniel. Kiniklaim niya sa Lord yung kanyang mga dapat. So, pangalawa, sabi dyan, hindi lang siya nag-pray patungkol dun sa inline, sa kundi, kailangan kalooban din ng Lord. Alam naman na, paano natin malalaman ang kalooban ng Lord? Magbasa uli. Okay? So, magiging tama po ang prayer life natin kung nagbabasa tayo ng Biblia. Hindi ka kasi pwedeng pumunta sa SS, halimbawa, na, okay, ito po, alam ko, makakakuha ko nito. Hindi mo naman na alam ng rules. 60 years old ka na ba? Ay, hindi pa po. 40 lang. O hindi mo pa makiklaim. I mean, wala kang makukuha kung hindi ka dapat, kung hindi ka naka-align. The same po sa ating Lord. So, thirdly po, paano siya mag-pray? Fervently. Ano yung ibig sabihin ng fervently? Talagang marugdog yung pagpe-pray. Seryoso. Minsan sa pagkain, ang bilis na nga lang natin mag-pray, no? Minsan nga, di pa nagpe-pray. Sino rito madalas nakasubo na? Uy, bago mag-pray. So, yung prayer na meron si Daniel, fervently. To the point na nakaload siya, hindi niya nga napansin yung angel, kailangan niya i-point na yung Daniel, eto na yung sagot. Okay? So, I set my face unto the Lord. Nag-confess siya. Importante yan, humingi muna tayo ng tawad bago tayo manalangin. At tingnan niyo yung prayer niya. Hindi I, hindi me. Para sa kababayan niya, para sa Israel. We are our, yan yung laman ng prayer niya sa Daniel. So tayo, wag nating kalimutan kung ipinagpe-pray yung mga mahal natin sa buhay, yung kamag-anak. Ang dami nating actually kailangang ipanalangin. So, he prayed with confession. Hiningi niya ng tawad, hindi lang sa kanya, kundi yung buong bayan, hinihingi niya ng tawad. At nag-pray siya na nakadepende lamang siya sa Panginoon. Ano sabi niya? You are great. You are awesome, God. Kailangan po, pag nagpe-pray tayo, dapat naniniwala tayong ang Diyos kayang gawin. Kung kalooban niya, kaya niyang gawin. Yeah. Hindi, di ba? Mahirap kasi yun, Lord. Kailangan ko po ng panggastos para bukas. Itinitiwala ko po sa iyo. Then, pagkatapos mo mag-pray, aligaga ka na naman. Ano ba gagawin ko? Okay, ang pwede natin gawin, ipag-pray sa Lord, then gawin ko ano yung pwede natin gawin? Kumilos. Kasi hindi naman pwedeng ang Lord magpapala rin sa tamad. Ayaw, ang Lord ba, meron ba siyang sinabi sa tamad? Ano sabi pag tamad? Huwag pakainin. Nasa Bible din yun. Pag tamad, huwag pakainin. Kahit ang ibon po, hindi marunong magtrabaho, pero hindi po yan nakatigil ang ibon sa sanga at nag-aantay ng kumikilos po siya. Although hindi siya nag-work, di ba? Sa atin din po ay ganon. Okay? He focus on God's glory every time. I-check natin ang prayer natin. Yung ba pinag-pray ko, malululahati ang Lord. Okay? So kung nagpe-pray tayo ng something na makaka-istorbo sa ating relasyon sa Lord, I don't think ayan ay kalooban ng Lord. Kailangan for the sake of the Lord ang ating panalangin. So hinawakan siya ng angel kasi oras na yon ng panalangin. Si Daniel, tumanda na siya, nakubkob ng Iraq, pero hindi po tumigil si Daniel sa pagpe-pray. Walang panahon na hindi nagpe-pray si Daniel. Actually, sa kape-pray niya, naparusahan siya. Ano nga yung isang parusa kay Daniel? Kape-pray niya. Ayaw siya makinig. Tinapon siya saan? Saan siya tinapon? Doon sa yungib ng mga leon. Ayaw niya kasi tumigil sa pray. O ano nangyari? Nakain ba siya ng lion? Hindi. Okay, actually, nasara yung mga naging mabait yung mga lion. So, ganun po ang isang tao mapanalanginin ang tutok ng Lord nasa kanya. So, kahit napapaligiran po tayo napakaraming problema, kung tayo ay prayerful, lagi natin kausap ang Lord, definitely ang Diyos ay tumutugon. Okay?
So, ang ibig sabihin lang po ng oblation, yan po yung time nung nag-o-offer sila, nagpe-pray po sila. Okay? So, hindi nakakalimot si Daniel. Ano man ang kalagayan sa buhay niya, kay mahirap, kay maayos, lagi po nagpe-pray si Daniel. Tandaan po natin, a lot of people departed from Israel, got into a pagan land, and forget the whole deal. Hindi si Daniel. Marami po siyang kababayan nakalimot sa Diyos. Okay? Naabala. Okay? Maganda pala dito sa lugar na pinuntahan. Nasanay doon, nakalimutan talaga ang ating Panginoon. Pero hindi si Daniel, ang tao mapanalanginin, yan po ay mag-aangkor sa atin, magdadala sa atin na laging magkaroon ng maayos na relasyon sa ating Lord. So, ang sarap, no, pagka masunurin ka, ang bilis ng sagot ng ating Lord. Okay? So, nandun sa harap niya ngayon si Gabriel. At alam natin, may ibig sabihin yung Gabriel. Okay? So, ano ibig sabihin ng L? Tanda natin, ang ibig sabihin po ng L of God. Okay? Kaya may LL yun. El Shaddai. Okay? Pangalan kasi ng Lord. Diba? Ayan po yun. Ibig sabihin, the strong one. Ang Diyos po natin ay si El or siya ay strong one. Okay? At yung Gabriel, sabi dyan, comes from the Hebrew word, basically the meaning of giver. Ano ibig sabihin? So, strong one, God, the strong one, or the strong man of God. Yan po yung ibig sabihin ng Gabriel. Bawat pangalan ba natin may meaning? Alam niyo ba meaning ng mga pangalan niya? Ako kasi parang pinagsama lang ng nanay. Minsan madalas ganun eh. O, pangalan ng lola. Yung sa kanang lolo, pagsamahin, di ba? Minsan may meaning. Walang taong nagbibigay siguro basta ng name, nang wala lang, trip ko lang to. Di ba? Meron kayo nagbigay sa anak niya ng pangalang Judas? Meron kayo na namit na ganon? Judas? Di ba? Minsan iniiwasan yan eh. Kasi alam natin, di ba, kung bakit. Meron kang alam? Judas naman, no? Judah. Di ba? Pero actually, ang ganda po ng ibig sabihin ng Judas. Ano nga ibig sabihin ng Judas? Praise God. Hmm. Praise God. Kaso hindi siya ngayon basta may pangalan kasi may taong pinapangit yung ano. Okay, so lahat po ng pangalan sa Biblia, ito po ang ibig sabihin ng Gabriel, the strong man of God. Okay? So sinend may pagkakataon na itong si Gabriel po, nung pinadala siya para tugunin niya sa prayer po ni Daniel, hinarang siya. Sino umarang sa impapawid? Mga demonyo, hinaharang siya. May kasaysayan po yan. Ano ang ginawa ng Lord? Pinadala si Angel Michael. Para sige, Gabriel, pumunta ka doon sa ako makikipaglaban dito. Ganun po ang Lord pag nagpe-pray tayo. Okay, may angels po actually na in charge, di ba? May mga messenger angel. Naniniwala kayo doon? Yes. Sa bawat mananampalataya, may naka-in-charge ang ating Panginoon. At hindi ko na isa-isa yan. Alam ko marami kayong kwento na hindi nyo sukat akalain ng mga baby na biglang nalaglag. Ito naalala ko kasi mula second floor nalaglag pero buhay. I mean, may mga angel, may anak din ako nahulog sa kama na talaga naman hindi mo wawariin. May mga angels na nagbabantay. Lalo na habang nananalangin po si Daniel at si Daniel ay righteous, pumunta ka doon. Nung harangin si Gabriel, dumating sa rescue si Angel Michael para makapunta. Sabi nga doon, na-delay raw ng konti, di ba? Dahil nga doon sa pangyayaring yon. So, ibig sabihin, pag po tayo nagpe-pray, yes, may labanan. Pero rest assured, mananalo syempre ang ng Lord. So, hindi po si Daniel at binigyan po siya ng pang-unawa. Daniel, mahaba itong ikukwento ko sa'yo. Kailangan ng pang-unawa. At yung pong ikukwento ni Daniel, aabutin tayo siguro ng kalahating taon para maisa-isa po natin kung ano yung sagot ng Lord. Kung ano yung nangyayari sa ating bayan ngayon. Okay? So, the command went out. Okay? For you are greatly beloved. Ito Daniel, dahil mahal na mahal ka ng Lord, mapanalanginin ka. Ito ngayon yung tugon ng Lord. Ang sarap pong ganun, na tayo ay beloved, na tayo ay mahal ng ating Lord. Okay? Send him an answer. Ano sabi? And take it first hand. Ayoko na kung saan manggagaling sagot. Yung sagot ko sa panalangin ni Daniel, gusto ko ikaw mismo magde-deliver. Imagine niyo kung gaano po siya ka-special. Angel ang magde-deliver ng answer mismo kay Hindi lang basta maririnig or merong papel na lalabas, kundi angel ang mismo
sasagot sa kanya. Si Angel Gabriel ang nag-deliver sa kanya mismo nung sagot. So, bilang pang wakas po natin, so bakit sumagot ang Lord doon sa prayer ni Daniel? Para at least, paano kaya sasagot ang Lord doon sa pinagpe-pray ko ngayon? Lahat tayo may pinagpe-pray ngayon, I believe. Okay? Kaligtasan ng buong pamilya natin, ng mga anak, or pinansyal, or kalusugan. Paano yung tamang pananalangin para sumagot ang ating Panginoon? Okay? Una, not only he prayed, hindi lang siya nanalangin kung ano yung kalooban ng Lord, kundi he was what he should be. Dapat tayo nasa tamang hulog, kumbaga. Tama yung buhay natin para ang Lord ay makikinig sa ating panalangin. Okay? So, keep yourself in the love of God. So, ano ibig sabihin nito? Dapat daw manatili tayo doon sa pag-ibig ng Diyos. Nandun tayo lagi. So, paano yun? Nawawala ba pag-ibig ng Lord? Nag-change ba pag-ibig ng Lord pag matigas ang ulo natin? Matigas na ang ulo mo, Nagbabago ba yun? Pag matigas ulo natin, nagbabago yun, hindi na kita mahal. Di ba? Parang tao, ganun no? Ang tao, madaling, kanina mahal mo ko, ngayon, iba na. Di ba? Madaling magbago. Ang Lord, hindi. Nung mahalin tayo ng Lord, nung tayo ay mga makasalanan pa. So, no amount o paano na magpapabago sa pag-ibig ng Lord. So, paano ngayon tayo mananatili dyan? Hindi naman pala nawawala ang pag-ibig ng Lord. So, eto po ang iwan ko sa inyo. Imagine niyo po to. Paano tayo mananatiling nando sa pag-ibig ng Lord? Parang yung pagtugon ng Lord, napakalinaw sa atin. Mag-imagine kayo ng circle. Kailangan nandito ka daw dagi dito sa circle na to. So ano yung kailangan gawin na isang Kristiyano? Para ang Lord pagpalain siya. Para ang Lord i-bless siya. Magbasa ng Bible. Magbasa ng Bible. Ano pa? Letter O. Obey. Okay? Eto po. Obedience. Walang iba. Iyan ang susi. Gusto mo ng blessing? Ang Lord kasi ang nag-ano yan Pag tayo sumusunod sa Lord, may pagpapala. Sino nagsabi? Ang Biblia. Pag merong hindi pagsunod, may pagsuway, pagpapalo. Okay? So, mas gusto natin yung pagpapala kaysa sa pagpapalo. So, obedience. Dito sa circle na yan, habang sumusunod po tayo sa Lord, diyan kasi siya nagpapaulan ng blessing. Diyan yung protection niya. Pag nag-o-obey ka. So, once na tayo ay lumabas po sa pagsunod, wala tayong panahon sa Lord, okay? Hindi tayo mapanalangin, hindi tayo nakakabasa, or minsan hindi maganda yung ugali natin. Pag wala tayong pagsunod sa Lord, lumabas tayo sa obedience, ang Lord hindi po tumitigil ng blessing. Okay? Ang Lord hindi rin tumitigil ng pagmamahal, never. Paano maaampat ngayon yung blessing mo pag ikaw lumabas sa pagsunod? Pag lumabas ka dyan sa circle na yan, andito yung blessing, andito yung ulan Once na hindi ka sumusunod sa Lord, inuuna natin yung sarili natin, maalis ka dun sa blessing ng Lord. So, yun yung key. Okay? Yun yung susi para tayo ay, kumbaga, malapit sa Lord. Even yung trial ba, galing di ba sa Lord ang trials? Yung mga pagsubok natin sa buhay, mga challenges, galing ba sa Lord John? Yes. So, pag araw may trials, dapat ba tayong mag-complain? Ano sabi ng Lord? Okay, pag may trials kayo, mag-murmur kayo. Hindi. Ano raw ang gagawin pag may trials? Manalangin. Okay, manalangin. Ano pa yung dapat na attitude? Sabi, Nay? Di ba? Magdabog. Pag may challenge, ang sabi daw, magpasalamat kahit sa trials. Why? Even kasi po yung trials natin, kayang gamitin ng Lord para sa ikabubuti ng kanyang anak. Never po ang Lord magbibigay naman ng trials na higit sa kakayanin natin. Ang ano po niya, ang katunayan po niya na never pa kayong nabigyan ng Lord ng hindi nyo kaya kasi magkakasama po tayo ngayon dito. Buhay pa po tayong lahat. Ibig sabihin, wala pong trial na dinaanan kayo na talagang bumulagta na lang kayo sa tindi. Kasi eto pa rin. Ito pa rin po tayo at ang ating Panginoon ay nagano. So tandaan natin, kung gusto po natin meron tayo, ang tugon ng Lord na raranasan natin, yung blessing, anong gusto ng Lord? Pagsunod. Once na hindi tayo sumusunod, umaalis kasi tayo doon sa protection ng Lord. Okay, maalis tayo doon sa at palo. Masakit ba ang mamalo? Lahat ng nanay na mamalo? Naranasan yung mamalo? Yan. So pag namalo tayo, masama na ba tayong nanay?
Hindi, di ba? Nag-explain tayo, o kaya kita pinalo, ganyan-ganyan. Pero sino dito namalo ng anak ng kapitbahay? Wala. Wala, baka na-demanda ka pa. So, tandaan natin, pag nakaranas tayo ng pagpalo, ibig sabihin, anak tayo ng Lord. Pero once na hindi tayo nakakaranas ng pagpalo, kahit ang tigas ng ulo natin, baka kapitbahay ka. Baka hindi ka pala anak. Kasi hindi daw papaluin ng Lord ang hindi niya anak. So, ibig po yung palo, pagmamahal pa rin ng Lord yun. Tayo nga, yun ang linya natin lagi. Kaya kita papaluin, no? Kasi mahal ka ng nanay. Di ba? Ang Lord pa. So, nagpapalo ang Lord. So, tandaan natin yung simple na panuntunan Lord, obey kung gusto mo ng blessing. So, nando si Daniel sa lugar ng obedience. Kaya ang Lord ay umano ka agad sa kanya, tumugon ka agad sa kanya. And then, alam nyo, sa sobrang pagmamahal ng Lord, may isang disciple siya, di ba, si John? Ang tawag sa kanya, si John the Beloved. Ang disciple na minamahal ng Lord. Ang gandang may ganun marami pong pangalan sa Biblia, katulad si Peter, si Andrew, pero si John po kasi yung may nakalagay, may nakasunod, si Juan. Ano nga yung Tagalog nun? Si John? Ang minamahal. Imagine niyo may karugtong yung kanyang pangalan. Ang sarap ng ganun si Tessie. Di ba? Ang minamahal. Ang hirap, no? Ang pangalan natin, madikitan ng hindi maganda, di ba? Pero ang Lord kasi, kung sumusunod tayo, iyan. Si Ate Hilda, ang mahal ng ating Lord. Di ba? Very personal po ang Lord. Okay, kaya through prayer, hindi mo siya natin nakikita, rest assured, nakikinig lagi po ang ating Lord. So sa mga susunod pong pag-aaral, okay, di ba, nasa introduction pa lang po tayo, hindi pa natin nasimulan yung kung ano yung tugon. So next week po, gantong oras din po, 9:30 po kami nag-start ng Sunday School ko, at tayo po ay pagpapatuloy po natin yung patungkol kay Daniel. Ano nga yung nangyayari sa Israel ngayon, isa-isa po natin yan tatalakayin.